Magandang araw muli mga ka-edoks. Sa panibagong State of the Nation Address 2025, tatalakayin kaya ang isyu ng edukasyon, lalo na ang pangkalang 3 taong college degree program na isinusulong ni Senador Win Gatchalian. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa harap ng krisis ng kalidad ng edukasyon, ito ba ang sagot? O isang naman itong shortcut na maaaring makasama sa kinabukasan ng mga kabataan? Senate Bill number 2,254, panukalang batas na inihain ni Senator Win Gatchalian ngayong 20th Congress na naglalayong gawing 3 taon na lang ang college degree program para sa mga non-board courses. Sakop nito ang mga kurso na hindi nangangailangan ng lisensya o board exam tulad ng Business Administration, Communication, Psychology, Information Technology na hindi board exam based, Hospitality and Tourism at Liberal Arts. Hindi saklaw ang mga kursong tulad ng Engineering, Accountancy, Medicine, Nursing, Education at Criminology. Batayan ng bill ay bawasan ang redundancy sa mga subject at alisin ang mga overlap na natutunan na sa senior high school sa ilalim ng K-12. Layunin nito na pabilisin ang pagpasok sa labor force, pababain ang gastos ng mga magulang sa kolehiyo at ayusin ang curriculum na sinasabing paulit-ulit at hindi align sa industry. Ayon sa World Bank at UNESCO, isa ang Pilipinas sa may pinakababang learning proficiency sa buong mundo. Noong 2023 sa PISA o Program for International Student Assessment, Reading, rank 77 sa 81 bansa. Math, rank 78 sa 81. Science, rank 76 sa 81. Kaya naman maraming eksperto ang nagsasabing hindi solusyon ang pagpapaikli kundi ang pagpapalalim ng kalidad ng pagtuturo at curriculum. Matagal nang isinusulong ang revamp ng K-12 pero ayon sa Commission on Audit 2024 na report, marami pa rin ang mga nagtatapos na senior high school ang hindi job ready. Sa mga nagtatapos ng senior high school, ilang porsyento lang ang agad na nakakahanap ng trabaho. Ipinunto ng bill ni Gatchalian na maraming subject sa college ang inu-audit lang mula sa senior high school. Halimbawa, General Psychology, Business Math at Oral Communication. Lahat ito ay bahagi na rin ng senior high school curriculum. Ngunit, ayon sa ilang edukador, kung kulang sa lalim ang turo sa senior high school, hindi dapat tanggalin ang equivalent nito sa college. Dapat pag-ibayuhin, hindi bawasan. Positibong epekto nito, magkaroon ng mas mura ang college tuition, lalo na sa mga private schools. Mabilis din ang pagpasok sa trabaho at mas magaan ang gastusin ng pamilyang Pilipino. Tugon din ito sa ibang ASEAN countries tulad ng Malaysia at Singapore na may 3 years degree din sa non-board programs. Posibleng negatibong epekto naman. Baka mas lalong bumaba ang kalidad ng graduates. May posibilidad din na hindi kilalanin ang degrees abroad, lalo na sa US at Europe. Hahabulin din ang industry standard, lalo na kung kulang sa practical training. At ang curriculum overload sa 3 taon ay baka sobrang compressed. Ang CHED o Commission on Higher Education ay bukas sa ideya, ngunit kailangan daw ang malawakang pag-audit ng curriculum. Bago ito tuluyang ipatupad, ang private school sector naman ay may magkahalong reaksyon. May naniniwalang magandang reforma ito, ngunit ang iba ay nag-alala sa posibleng pagbaba ng enrollment. Para sa mga magulang at estudyante, 67% ng mga sumagot sa Pulse Asia Survey para sa 2025 ay pabor sa 3 taong college degree. Pangunahing dahilan ay makatutulong ito sa pagtitipid. Ngunit, 71% ng mga employer ang nagsasabing mas mahalaga ang lalim ng training kaysa mabilis na pagtatapos. Sa SUNA 2025, babanggitin kaya ni Pangulong Marcos Jr. ang pangailangan para sa agresibong reforma sa edukasyon.
Suportahan kaya nito ang 3 taon college plan? Sa halip na bibigyang diin ang mga bagay na ito, may mga bagay na tulad ng pagsasanay muli ng mga guro ang mas sa tingin ko ay kinakailangan. Pati na rin ang mga programa sa pagbawi ng pag-aaral pagkatapos ng pandemya at pagsasama ng teknolohiya sa mga pampublikong paaralan. Kaya nangangahulugan ito na hindi pa lubusang mapagbigyan ng focus ng Malacanang ang panukalang ito, ngunit bukas sila sa diskusyon. Ang panukala para sa 3 taong college degree ay tila isang simpleng reforma sa papel. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim, malaki ang epekto nito sa kinabukasan ng bawat estudyante, magulang at manggagawang Pilipino. Hindi lang ito tanong sa pagtitipid, kundi handa na ba talaga ang ating sistema para dito? Kaya tanungin natin ang ating sarili, gusto ba natin ang diplomang mabilis makuha? O isang diploma na may tunay na bigat at kahulugan sa mundo? Ano sa tingin ninyo? Sumang-ayon ba kayo sa panukalang 3 taong college degree? Iwanan ang inyong comments sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share at pag-subscribe para sa mas marami pang mga nilalaman na nagbibigay liwanag sa mga mahalagang isyu para sa bawat Pilipino.